Inaalala ngayong araw, March 11, ng pamilyang Duterte at kanilang mga taga-suporta ang isang taong anibersaryo mula ng arestuhin at dalhin sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit para kay Vice President Sara Duterte, ang naging kaganapan ay isiniwalat lamang ang hamon para sa pagpapairal ng batas at soberanya ng Pilipinas. Ang kabuuan ng balita, alamin sa report na ito. Ngayong March 11, eksaktong isang taon na ang nakalilipas mula ng arestuhin at dalhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Bilang paggunita sa anibersaryo ng kanyang pagkakaaresto, nagsagawa ng isang misa ang pamilyang Duterte at mga taga-suporta sa Davao City upang patuloy na ipanalangin at ipanawagan ang paglaya na ng dating Pangulo. Bukod sa panawagan para sa pagpapauwi sa kanya, sentro ng mensahe ni Vice President Sara Duterte ang panawagang igalang ang batas at soberanya ng Pilipinas bilang isang malayang bansa na mayroong sariling hustisya. Ito ay sa gitna ng paninindigan ng pamilya at ng mga taga-suporta na iligal at kidnapping ang ginawang pag-aresto kay Duterte. Ang naganap na extraordinary rendition o kidnapping kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang seryosong paalala na ang batas ay hindi dapat ginagamit bilang sandata para sa politika o personal na interes. Ang pagyurak sa karapatan ng isang individual sa pamamagitan ng mga irregular na proseso ay hindi lamang pag-atake sa katarungan, ito ay hamon sa ating pambansang soberanya. Gate ni VP Sara, ang isang bansang tunay na malaya ay pinatatakbo ng sarili nitong konstitusyon nang hindi naaapektuhan, nadidiktahan at napanghihimasukan ng iba. Dagdag niya, walang sinumang Pilipino ang dapat na mapagkaitan ng proteksyon at hustisya ng sariling saligang batas ng Pilipinas. Ito ay isang panawagan para sa ating lahat na manatiling mapagmatyag. Kailangang manatiling malaya, tapat at matatag ang ating mga institusyon laban sa anumang pagsubok na baluktutin ang hustisya. Walang sino mang Pilipino ang dapat pagkakaitan ng proteksyon ng ating saligang batas. Sama-sama nating itaguyod ang isang Pilipinas kung saan ang batas ay kalasag ng katarungan at ang ating soberanya ay iginagalang ng lahat. Para naman kay Congressman Paulo Pulong Duterte, hindi isang politikal na kaganapan ang pag-aresto kay FPRRD dahil para sa kanilang pamilya, ito ay paghiwalay ng haligi ng tahanan mula sa kanyang mga anak at apo. Hindi niya rin naiwasang ilarawan ito bilang kataksilan, lalo pa't pinayagan ng kanyang ama na mailibing sa libingan ng mga bayani ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa halip na respeto at pasasalamat, sinuklian pa raw ito ng pamilyang Marcos ng kataksilan nang isuko nito si Duterte sa ICC. Dagdag ni Congressman Pulong, hindi makalilimot ang mga Pilipino at patuloy itong maghahanap ng pananagutan mula sa mga taong pinayagan itong mangyari sa dating Pangulo. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.